Ang utak ng tao ay isang napakakomplikadong bahagi ng ating katawan. Maraming taon na ang nakalipas, akala ng mga siyentipiko na kapag tumanda na tayo, hindi na nagbabago ang ating utak. Ngunit sa mga bagong pag-aaral, natuklasan na ang utak ay may kakayahang magbago, matuto, at mag-adapt kahit anong edad. Ito ang tinatawag na neuroplasticity. Ang salitang neuro ay tumutukoy sa mga nerve cells o neurons, habang ang plasticity ay nangangahulugang kakayahang magbago ng anyo. Ibig sabihin, ang utak ay parang luwad na maaaring hubugin at baguhin depende sa ating mga karanasan, natutunan, at mga ginagawa araw-araw. Noong unang bahagi ng 1900, pinaniniwalaan ng mga doktor na ang utak ay parang makina, kapag nasira, hindi na ito kayang ayusin. Ngunit noong dekada 1960, may mga eksperimento sa mga hayop na nagpakita na kahit may nasirang bahagi ng utak, may ibang bahagi na kayang tumulong upang magampanan pa rin ang mga gawain. Unti-unting lumaganap ang ideya na ang utak ay mas flexible kaysa sa inaakala. Sa mga sumunod na taon, mas maraming pag-aaral ang ginawa sa mga tao. Napansin na ang mga matatanda na patuloy na nag-aaral, nagbabasa, o may bagong natututunan ay mas matalas ang isipan kaysa sa mga hindi aktibo ang utak. Dito nagsimula ang mas malalim na pag-aaral sa neuroplasticity at paano ito makakatulong sa mga seniors. Paano gumagana ang neuroplasticity? Sa bawat bagong bagay na natutunan natin, halimbawa, kapag natututo kang maglaro ng bagong instrumentong pangmusika o nagsisimula ng bagong hobby, may mga bagong koneksyon na nabubuo sa pagitan ng mga neurons sa ating utak. Tinatawag itong synapses. Ang mga synapses na ito ay parang tulay na nag-ugnay sa mga nerve cells upang makapagpadala ng impormasyon. Kapag paulit-ulit nating ginagawa ang isang bagay, mas tumitibay ang mga koneksyon na ito. Halimbawa, kung araw-araw kang nagbabasa o nagsusulat, mas lalong lumalakas ang mga bahagi ng utak na may kinalaman sa memorya at pag-iisip. Kapag naman hindi natin ginagamit ang isang bahagi ng utak, unti-unti itong humihina, parang kalamnan na hindi na ehersisyo. Ang kahalagahan ng neuroplasticity sa seniors. Bakit mahalaga ang neuroplasticity para sa mga matatanda? Dahil ito ang susi para mapanatili ang talas ng isipan, maiwasan ang mabilis na pagkalimot, at mapabuti ang kalidad ng buhay. Hindi hadlang ang edad para matuto ng bago. Sa katunayan, mas kailangan ng seniors ang mental exercises para manatiling masigla ang utak. Ayon sa mga eksperto, ang mga seniors na patuloy na nag-aaral, nakikisalamuha, at may bagong natututunan ay mas mababa ang sansa na magkaroon ng dementia o Alzheimer's disease. Ang simpleng pagbabasa, pag-aaral ng bagong wika, o kahit ang paglalaro ng chess ay malaking tulong para sa kalusugan ng utak. Mga maling paniniwala tungkol sa utak ng matatanda. Maraming maling paniniwala tungkol sa pagtanda at sa utak. Isa na rito ang paniniwalang tumatanda na, kaya mahina na ang utak. Sa totoo lang, ang utak ay kayang magbago at mag-adapt kahit lampas 60 o 70 anyos. Ang mahalaga ay patuloy itong ginagamit at hinahamon sa mga bagong gawain. Ang isa pang maling paniniwala ay huli na para matuto. Maraming pag-aaral ang nagpapakita na kahit kailan, pwedeng matuto ng bago, mula sa simpleng recipe hanggang sa bagong teknolohiya. May mga kwento ng matatanda na natutong magpinta, tumugtog ng instrumento, o nagsimulang mag-aral ng computer sa edad na 70 pataas. Ang mga ito ay patunay na ang utak ay kayang magbago at mag-adjust basta't may tiyaga at interes. Halimbawa, si Lola Maria na 76, natutong gumamit ng smartphone at ngayon ay nakakapag-video call na sa kanyang mga apo sa ibang bansa. Si Mang Tonyo naman ay nagsimulang mag-aral ng Ingles sa edad na 68 at ngayon ay nakakapagbasa na ng mga English books. Ang susi ay ang pagiging bukas sa bagong karanasan. Hindi kailangang malaki agad ang gawin, maaring magsimula sa simpleng pagbabasa ng bagong libro, pag-aaral ng bagong recipe, o pakikipagkwentuhan sa ibang tao. Ang mahalaga ay patuloy na hinahamon ang isipan at hindi natatakot subukan ang bago. Kung nakatulong sa iyo ang video na ito, ipasa mo ito sa isang taong mahalaga sa iyo. Maaaring anak mo, kaibigang bihira ng lumabas, o kapitbahay na madalas nakaupo sa may pasamano. Kung may parte ng video na tumama sa puso mo, sabihin mo sa akin sa mga komento. Sabihin mo, ito ang naging totoo sa akin. Gusto kitang makilala, hindi lang bilang manonood,
kundi bilang kapwa naglalakad sa parehong landas. At kung nais mong maging bahagi ng ating komunidad, isang tahimik na tahanan ng mga taong gustong huminga ng mas malalim, lumakad ng maisaysay, at mabuhay ng mas buo, mag-subscribe ka. At kung hindi mo alam kung paano, huwag kang mahiya. Humingi ka ng tulong, may anak ka, apo, o pamangkin na makakatulong sa'yo. Kasi gusto ka naming makasama rito. Dito sa channel na ito, hindi tayo nagmamadali. Bawat video ay paanyaya, hindi para tumakbo, kundi para marinig ang sarili. Para mapansin ang galaw ng buhay. Gumawa ng isang hakbang ngayon, gaano man kaliit, para sa kinabukasan mo. At habang ginagawa mo yan, narito kami. Hakbang sa hakbang. Hanggang sa muli nating kwentuhan. Maraming salamat kaibigan. Hanggang sa susunod.